everybody, it's Saturday. Happy morning po sa lahat ng mga sumusubaybay, nakikinig, nanonood sa TSCCFI Morning Tilaok. Today is August 1 po, unang araw sa buwan ng Agosto. Kaya naman po simulan natin ng tama. Kaya po ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay magmumula po sa Book of Mark, chapter 5, verse 36. Sinasabi po dito, "But Jesus overheard them and said to Jairus, 'Don't be afraid, just have faith.'" Let us pray po. Father Lord, we thank you so much for this morning, Panginoon Diyos, sa may patuloy mong sinasamahan. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa mensahe mo po sa umagang ito, magbigay ito ng pag-asa, magbigay ng encouragement sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na talagang tanggalin yung mga takot namin at tuluyan lamang pong magtiwala po sa iyo, Panginoon, sapagkat wala pong imposible sa iyo, Lord, anuman yung mga pinagdadaanan namin. Kaya, Lord, ikaw po ang manguna sa umagang ito. Salamat po in Jesus' name. Amen. So dito po sa chapter 5 ng Book of Mark, mababasa po natin dito na si Jairus ay lumapit po kay Jesus Christ dahil ang kanyang anak po ay dying na or mamamatay na yung kanyang anak. Pero bago pa sila makarating doon sa tahanan nila Jairus, ay sinalubong na po sila ng isang masamang balita na ang kanyang anak ay pumanaw na. Pero narinig po natin dito or nabasa natin dito na sinabi ni Jesus kay Jairus na huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. So bakit po kaya ganoon yung naging tugon, ganoon na lamang yung naging tugon ni Jesus Christ kay Jairus? Because Jesus wanted Jairus to focus po doon sa kanyang kapangyarihan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, kaysa doon sa problema na kanyang kinakaharap. And this morning po mga kapatid, ito yung nais sabihin ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Don't be afraid, just have faith. So whatever circumstances yung pinagdadaanan mo ngayon sa mga sandaling ito, or pinangingibabawan ka ng takot, pinangingibabawan ka ng pangamba, pakinggan mo ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Kaya po ito ay pinamagatan kong, when fear speaks, listen to Jesus. Listen to Jesus. So ano ba yung sinasabi sa atin ng fear? Ano ba yung madalas na pinaparamdam sa atin ng fear? Fear often tells us it's too late. Kapag naririnig mo yung parang, ay huli na ang lahat, wala nang mangyayari. Nothing can change now. Wala na tayong mababago kasi nga huli na ang lahat. Hindi na mangingialam ang ating Panginoon Diyos. God won't intervene kasi it's over na. Ito po yung tinig ng fear. Ito yung parating sinasabi sa atin. Pero ano ba yung sagot naman ng faith? Faith answers Jesus is still present. God's power is not limited by what you can see. His promises remain true even when circumstances look hopeless. Ito naman yung tinig ng faith. Ito naman po yung kasagutan ng faith kapag madalas ay tayo ay natatakot. So I want to share with you po my personal experience 9 years ago. Before po ako naging full-time housewife ay nagtatrabaho po ako. Pareho kami ng aking husband na nagtatrabaho. So parehos po kami na may income. Na income na sumasapat lang sa pangangailangan na minsan or madalas kulang pa nga. But until such time po na nagpayo ang aming pastor, kinausap niya kami, kinausap niya ako na pinayuhan niya ako na mag-resign sa aking trabaho po. Pero syempre at first, andun yung fear. Andun yung takot na paano yun? Dalawa na nga kaming may income, kinakapos pa kami, kinukulang pa kami. What more kapag siya na lang yung nagtatrabaho at nag-stay na ako sa aming tahanan. Pero 'di ba, kapatid, ano nga ulit yung title ng ating devotion ngayon? When fear speaks, listen to Jesus. At yun po yung ginawa namin. Yun po yung ginawa namin ng aking husband. We listened and we obeyed through our pastor. Nag-resign po ako noon. Nagdesisyon ako na mag-resign sa trabaho with a declaration, God will provide. And alam niyo po, indeed, up to now, up until today po, He provides. At hindi lamang po sapat ang provision ng ating Panginoon Diyos. Siksik, liglig, at nag-uumapaw po. So I will share with you 4 pointers
kung bakit hindi tayo dapat na matakot at manampalataya lamang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Unang-una, fear focuses on problem, faith focuses on God. So ano ba yung minamagnify ng fear? Di ba wala naman pong iba kundi yung circumstances, kundi yung problema na kinakaharap natin, but faith magnifies God's power. So instead po na magdwell tayo dun sa mga bagay na hindi naman natin kayang i-control, di ba, we should trust the one who is in control. So kaya kapatid, ngayon, saan ka ba nagpo-focus? Saan ba yung attention mo? Sa problema mo ba o sa pangako ng ating Panginoong Diyos? Pangalawa po, faith continues to trust even when the situation looks impossible. So si Jairus po, hindi siya tumalikod or hindi siya umalis, hindi niya iniwan si Jesus Christ the moment na ma-receive niya yung bad news. Ma-receive niya na yung balita na pumanaw na ang kanyang anak. Kasi pwedeng on that moment po na narinig niya yun, pwedeng umalis na siya, tumakbo na siya, pauwi sa kanilang tahanan kasi nga namatay na yung kanyang anak eh. Pero hindi niya ginawa. Nakinig po siya sa sinabi, nagtiwala siya sa ating Panginoon Diyos. Ang sinabi ni Jesus Christ na don't be afraid, just have faith. Ikaw ba, kapag may mga natatanggap ka na masasamang balita, na mga hindi ka nais-nais, nananatili ka ba sa tabi ng ating Panginoon Diyos? Tandaan natin, true faith keeps following Jesus even when there seems to be no hope. Yun yung totoong pananampalataya. Kaya ngayon ang tanong, will you continue trusting God even when you don't see immediate answers? Patuloy ka pa rin bang magtitiwala sa Kanya? Pangatlo po, Jesus' word is greater than the voices of fear. Yan, yung mga tao sa paligid ni Jairus, sinabi na sa kanya, di ba, na it's over, wag mo nang guluhin ang guro, wag mo nang guluhin si Jesus Christ kasi wala na. Patay na ang iyong anak, wala nang pag-asa. But Jesus said, do not be afraid, just have faith. Or mapabasa po ninyo sa ibang version, just believe, only believe. So sino ang dapat ba na pinapakinggan natin? Sino ang papakinggan mo? Tandaan mo, we always have a choice. Pero piliin mo palagi yung boses o tinig na dapat mong pakinggan at dapat mong paniwalaan. So kung narinig, siguro po, nung yung nakwento ko kanina, nung panahon na yun, kung nakinig kami sa tinig ng iba, kung nakinig kami sa ibang boses, posible na nandun pa rin ako sa ganoon trabaho at posible rin po na hindi pa rin nagbabago yung buhay namin. Ganun pa rin yung buhay. Araw-araw mag-strive ka, araw-araw yung kinikita mo parang hanggang dun lang, tapat lang, hindi, walang comfort, talagang bubuhay ka lang. Kaya ngayon kapatid, ang tanong ko sa'yo, nakikinig ka pa rin ba? Or takot ka pa rin ba? O yung pinapakinggan mong tinig yung mga taong wala namang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos? O mas nakikinig ka na ngayon sa kanyang mga salita? Pangapat po, God can do what seems impossible to us. So si Jairus raised his daughter. Jesus raised Jairus' daughter from the dead. Di ba po, kung mababasa niyo po yung chapter 5 na yon, ay ibinalik yung buhay ng anak ni Jairus. Pinapakita lamang po doon that nothing is beyond His power. So tandaan mo na yung imposibleng sitwasyon na maaring kinakalagyan mo ngayon, hindi yan imposible sa ating Panginoon Diyos. Yung imposible para sa amin noon na talagang magkaroon ng komportableng buhay, kung magbabase lang kami sa sarili naming kakayanan, kung makikinig kami sa boses ng ibang tao, malamang walang nangyaring improvement sa buhay namin at hindi namin natanggap yung mga favor ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung meron kang imposibleng sitwasyon ngayon na dapat mong isurrender sa ating Panginoon, go ahead. Surrender it to our Lord Jesus Christ. Huwag kang matakot. Sabi nga ni Lord, di ba? Sabi nga ni Jesus kay Jairus, don't be afraid. Just have faith. Huwag kang matakot, manampalataya ka at maniwala ka sa ating Panginoon Diyos dahil sigurado ako may gagawin siyang milagro sa iyong buhay. So ang prayer po natin for this morning, pray that God will strengthen our faith to trust that He is still working even in the situations that seem
impossible. Sabay-sabay din po tayong manalangin. Pray that God will perform the miracle of salvation, drawing the lost to Himself and transforming their lives through His presence and love. Let us pray po. Heavenly Father, we thank you once again, Panginoon. What a great reminder for all of us, Lord God, na pinangingibabawan ng takot, na parating nag-aalala, parating may mga worries. Kahit alam naman namin, Lord, na nandyan ka, kasama ka namin. Kaya tulungan mo kami, Lord, na tuluyan, Lord, yung lakas na nanggagaling sa iyo, yun yung panghawakan na din namin, Panginoon Diyos. Strengthen us, Lord, na magtiwala sa iyo ng lubos, anuman yung kinakaharap naming problema, anumang klaseng sitwasyon yung kinasasadlakan namin, dapat kaming magtiwala sa iyo. Kasi Lord, maaaring may ginagawa ka pa. Yun yung tingnan namin, Lord God, na meron ka pang, you're working sa buhay namin, na soon makikita namin yung magandang plano mo kapag kami ay nanatiling sumunod sa iyo, nanatiling nagpapasakop sa iyo. Tanggalin mo anuman yung mga takot na nangingibabaw sa puso ng lahat ng iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyo. Palitan mo yon, Panginoon, ng pag-asa, Lord God, na magiging maayos po ang lahat kung kami ay mananatiling sumusunod sa iyo, mananatiling nakikinig sa iyong tinig. At Lord, tulungan mo rin yung bawat isang mga anak mo na maaring sa mga sandaling ito may mga iba't ibang tinig pa na pinapakinggan, may iba't ibang tinig pa na sinusunod. Nawa maunawaan nila sa pamamagitan nitong mensahe mo na ikaw lamang yung dapat naming pakinggan. Tinig mo lamang yung dapat naming sundin. Ikaw lamang yung dapat masunod sa buhay namin. Nang sa gayon, Lord, talagang ma-unlock yung mga blessing, matanggap namin yung mga favor mo na inihanda. Matagal mo nang inihanda, pero inihintay mo lamang yung aming pagsunod. Talagang palalimin mo pa, Panginoon Diyos, yung pananampalataya ng iyong anak. Nang sa gayon, Lord, maging blessing din po kami sa mga tao sa paligid namin. And Lord, for everyone na pansamantalang nawalay sa iyo, sa mga naliligaw na kaluluwa sa mga sandaling ito. Do miracles, Panginoon Diyos. Kami po ay hindi magsasawang ipanalangin sila, Panginoon Diyos, na muling makabalik sa iyo, sa piling mo, Panginoon, at maramdaman muli ang pag-ibig mo. Salamat po sa umagang ito, sa muli mong paalala sa amin, Panginoon Diyos. Let thy kingdom come and let thy will be done in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.